Magandang hapon po sa pumapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome po sa Grace Fellowship Church. Purihin po ang Panginoon sa magandang panahon. Sana magtuloy-tuloy na para matuloy yung sinampay natin. Ang GFC po ay isang simbahang may malayang pamumuno, binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may tipanang pamumuhay sa isa't isa sa aming pagsamba sa Diyos, paglago kay Kristo at pagpapahayag ng kanyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinangangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia at tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa po ang aming statement of faith sa aming website sa gfc.com.ph. Kung kayo po ay bisita at may mga katanungan, mangyaring lumapit po sa aming reception table katabi ng entrance pagkatapos ng panambahan at ikalulugod po namin sagutin ang inyong mga katanungan. Ngayon hapon, bubuksan po ni Pastor Pedro ang Kabanata 4 ng Aklat ng Mga Gawa, kung saan hinarap ng unang iglesia ang una nitong naitalang pag-uusig at ang ganap na kapangyarihan ng Diyos sa pangyayaring ito. Mga Gawa 4:1-12. Sa awit 34, talata 3, sabi po, "O dakilain ninyong kasama ko ang Panginoon at sama-sama nating itaas ang kanyang pangalan." Kaya tayo ay umawit ng may pagpipitagan at masayang pagpupuri sa ating Diyos na 3 sa 1, 3-in-1, na naghahari magpakailanman at nanahan kasama ng kanyang mga tinubos. Kaya naman lumapit tayo sa ating banal na Diyos na magpahayag ng kanyang sarili sa atin bilang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tayo po ay tumayo at umawit. Basbasan salita'y tagumpay, Espiritong banal, panaog ka. Banal na mga aliw, ang iyong patnubay, kagalakan, dakila kang sakdal, puso'y pagharian, huwag kaming iwan, iwan ng Diyos. Diyos sa 3 persona, dakilang mananako, walang hanggan ang iyong kaharian, aming inasam, pag-ibig, pagsambang, walang hanggan. Sa 2 Tesalonica 3:3, ngunit tapat ang Panginoon. Siya ang magpapatatag at mag-iingat sa inyo laban sa masama.
At yamang nakikita natin ang lahat ng ating pagsisikap at pagbabata ay tiyak na nagagawa lamang dahil sa kapangyarihan ni Kristo, na ginawa niya tayong kanyang pag-aari at tiyak na hahawakan tayo ng mahigpit. He will hold us fast. Pag nag-aagam-agam, ni Kristo'y tangan. Pag diablo'y nanlilinlang, ni Kristo'y tangan. Hawak ko'y huhulagpos, hampas ng unos, sa pag-ibig kong kapos, tangan niyang lubos. Tangan niyang lubos, tangan niyang lubos, inibig niyang taos, tangan niyang lubos. Tayo'y kaluguran niya, ni Kristo'y tangan. Tangi ng kanyang mata, ni Kristo'y tangan. Pangako'y walang hanggan, iingatan, ng dugo niya'y tinubos, tangan niyang lubos. Tangan niyang lubos, tangan niyang lubos, inibig niyang taos, tangan niyang lubos. Para sa'kin namatay, ni Kristo'y tangan. Katarong ay binigay, ni Kristo'y tangan. Hanggang sa buhay na walang hanggan, pagbalik malilipos, tangan niyang lubos. Tangan niyang lubos, tangan niyang lubos, inibig niyang taos, tangan niyang lubos. Tangan niyang lubos, tangan niyang lubos, inibig niyang taos, tangan niyang lubos. Tapat na ginagabayan tayo ng ating Panginoon, ng ating pastol, sa mga luntiang pastulan, at maging sa mga tigang na disyerto, sa mga panahon ng kasaganahan at sa mga panahon ng pagsubok. Pinapaalala sa atin sa awit 23 at Isaiah 43 na ang Diyos na umaakay sa atin sa tabi ng mga payapang tubig ay siya ring Diyos na kasama natin naglalakad sa malalalim na tubig at madidilim na lambak. Magtiwala tayo sa kanyang matalino at mapagmahal na pag-aaruga, sa kaalamang hindi niya kailanman iiwan o pababayaan ang kanyang mga lingkod.
Shady green pastures, so rich and so sweet. God leads dear children along, where the waters go flow beats the weary one's feet. God leads his dear children along. Some through the waters, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, God gives a song in the night season and all the day long. Sometimes in the mount where the sun shines so bright, God leads dear children along. Sometimes in the valley, in darkness of night, God leads dear children along. Some through the waters, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all the day long. Though sorrows befall us and Satan oppose, God leads dear children along. Through grace we can conquer and defeat all our foes. God leads his dear children along. Some through the waters, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrows, God gives a song in the night season and all the day long. Away from the mire and away from the clay, God leads his dear children along. Away up in glory, eternity's day, God leads his dear children along. Some through the waters, some through the flood, some through the fires, and all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all the day long. In the night season and all the day long.
manatili po tayo nakatayo para po sa pagbasa mula sa Biblia. Lucas, Kabanatang 21, talatang 12 hanggang 17. Subalit bago mangyari ang lahat ng mga bagay na ito, ay pagbubuhatan nila kayo ng kanilang mga kamay at uusikin. Dadalhin kayo sa mga sinagoga, sa mga bilangguan, at ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador dahil sa aking pangalan. Ito ay maging pagkakataon upang kayo ay magpatotoo. Ipasya ninyo sa inyong mga puso na huwag humanda na ipagtanggol ang sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng salita at karunungang hindi malalabanan o matututulan man ng lahat ng sumasalingat sa inyo. Kayo'y ipagkakanulo maging ng mga magulang at mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay nila ang iba sa inyo. Kayo'y kapopootan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Lucas 21, talatang 12 hanggang 17. Maaari na pong maupo. Salamat, Brother Dennis. Salamat sa worship team. Tayo po yung manalangin. Papasalamat po kami, Ama, Lord God, na kung sino ka po sa buhay namin. Salamat po kami, nagpapasalamat po kami na kakilala po namin ang manlilikha ng buong mundo. Kakilala po namin ang manlilikha ng buong daigdig. Purihin po ang aming Ama. Purihin po kayo, ang aming anak, ang inyong anak na tagapagligtas sa amin. Salamat, Panginoon Diyos, na kayo po ang tagapagtaguyod ng mundo. You are the sustainer of the world. Tagabigay ng aming pangangailangan, Panginoon. Kayo po ang may soberanya sa lahat ng bagay. How great and how worthy are you to be praised, Father God. Salamat po, Panginoon Diyos, na meron po kaming isang paraan kung saan pwede po namin makausap at manalangin po sa isang Diyos na tunay, na Diyos na buhay. Hindi po isang Diyos-Diyusan na hindi naman kami naririnig. At sa araw na ito at sa oras na ito, humihingi po kami ng kapatawaran, Panginoon Diyos, sa aming mga kasalanan. Alam po namin na Ikaw yung manunubos na Diyos. Alam po namin na pag lumapit po kami sa inyo at humihingi po kami ng tawad po sa aming ginawa, kayo po yung nagpapatawad na Diyos. Alam po namin na nagdanak na ang inyong anak ng dugo para sa aming mga ginawa noon, ang gagawin po namin in the future at ang ginagawa po namin kasalanan po sa inyo. Alam po namin pinagbayaran niyo po ang lahat. Kaya nga, the veil was torn and sinabi ng inyong anak na si Jesus, it is finished. At alam po namin ang aming pananampalataya ay kayo din po ang nagbibigay ng lakas. Kayo po din ang nagsusustain, nagtataguyod ng aming pananampalataya. At ang aming pagsisisi, Panginoon Diyos, nanggagaling din po sa inyo. At sa oras na ito, Panginoon, na humihingi po kami nagsisisi po kami sa aming mga kasalanan. Alam po namin lahat po ng amin, hindi po dapat namin isipin na kaya po namin tapatan ng inyong biyaya. Sobrang malino pag-iisip namin kung iniisip namin yun. We know, Father God, that you are the one who gave us grace and you gave us mercy, Lord God, and you forgive us when we come to you and we ask for your forgiveness. Dami namin nagawa this week. Naging tamad po kami. Hindi po namin kayo nilagay sa tama niyong lugar kung saan dapat nasa taas kayo ng trono. Hindi po namin kayo nailagay sa tamang pag-iisip po namin. Inuna namin mga bagay ng mundo. Magkaroon lang po kami ng mas maraming trabaho. Nalimutan na po namin kayo. May gusto lang kaming gawin, nalimutan na namin kaagad kayo. Panginoon, baguhin niyo ang aming mga puso na ilagay po kayo sa gitna ng aming buhay, na sa lahat ng aming gagawin,
maging sa trabaho, sa bahay, sa lahat, Panginoon Diyos, sa eskwela, Father, sana kayo po ang mauna sa amin. Ang pag-iisip po namin laging dapat papunta po sa inyo at sa inyong kaluwalhatian, Panginoon Diyos. And Father, alam po namin kayo lang ang makakapag-sustain ito. Dahil kayo naman pumili po sa amin. Lumalapit po kami sa inyo para sa aming mga pangangailangan. May kaming mga miyembro na wala dito, Panginoon Diyos. Nagmumula kay Kat, tsaka si Ian Delector, Lord, would you just be with them? Sana medically maayos na lahat ng kailangan maayos. Father God, tinataas din namin si Akel, Lord, na nagkaroon ng aksidente kagabi, Panginoon Diyos. Natutuwa naman po kami na safe naman po siya ngayon, pero sana patuloy niyo pong gabayan, bigyan niyo ng kapayapaan ang mga isip niya, Lord. And sana kung itong coming camp, makasama din po namin siya sana. Tinataas din po namin ang camp, Lord. Hinihingi po namin ng inyong gabay, Lord. At sana maganda ang panahon pagpunta namin doon sa campgrounds sa Rizal, Lord. Would you just please bless us with good weather like today? Would you bless us na pati yung papunta doon, protektuhan niyo nga ang bawat isang sasakyan, Lord, na pupunta at babalik, Lord. At sana magamit niyo po ito para sa inyong kaluwalhatian, Lord, at matuwa ang lahat doon sa aming gagawin. Tinataas din po namin, Panginoon Diyos, ang mga inyong elders. Kami po, hinihingi po namin ng inyong leading and guidance pagdating sa pang-financial, pagdating sa direksyon ng iglesia. Gabayan niyo nga po kami. Tinataas din po namin ang mga partner churches namin, ang Crossroads na marami po kanina bumisita sa amin na galing Dubai, Lord. Would you just bless their time right now as they have their own service sa UAE. Salamat na binigyan niyo sila ng protection, Father, at would you just continue to protect them, guide them, Lord. Alam po namin, marami po silang problema pagdating sa lisensya, pagdating sa finances, Father, would you just meet their needs as well. Nataas din po namin ang aming mga local ministries, Lord, ang aming mga missionaries on the field, urban poor missionaries, Lord. Would you just all protect them, Lord God, lalo na si Kuya Eric, would you guide him? Sana bumaba na ang kanyang BP. At gabayan niyo po siya, Lord, sana hindi na lumala ang kanyang sitwasyon at sila ng kanyang asawa na si Chassie. Would you just bless them, protect them, and give them peace as well, Lord God. And for the rest of us, Father, who are here, we might be weak, but we know that you are strong. Would you guide us, use this time to strengthen us for the rest of the week until we meet next week, Lord God. We pray, Lord God, for your word, ang aming pag-aaralan po sa Book of Acts, Panginoon. Salamat na nangungusap po kayo sa pamamagitan ni Lucas, sa pamamagitan ng mga kwento at mga tunay na istorya, Lord God, galing sa aming church history. At will you just speak today and glorify your Son. God, Holy Spirit, come, minister to each and every one. In Christ's name. Amen and amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayun. Kanina po, jump pack po tayo. Marami tayong bisita. Akala ko 20 yung bisita natin. Pero parang naging 30 yata yung bisita. Mamaya papakita ko sa inyo yung picture. Papakita ko nga sa inyo yung picture. Lahat ng bisita natin kanina, ang dami oh. Galing Dubai. Alam niyo naman, ang ating partner na si Pastor Alvin Litonwa at kanyang mga churchmates dumating kanina. At napakasaya po at nakausap po namin lahat. Would we all please stand for the reading of Acts chapter 4 verses 1 to 12? Ang ating title, ang pagpapakita at pagpapahayag ng kapangyarihan. May explain mamaya yan habang nag-unfold yung sermon. Verse 1, habang si Pedro at si Juan ay nagsasalita pa sa taong bayan, lumapit sa kanila ang mga pari, ang pinuno sa templo, at ang mga Saduseyo. Nalubhang nayayamot sapagkat nagtuturo sila sa mga tao at nagpapahayag na kay Jesus ay may muling pagkabuhay sa mga patay. Sila ay kanilang dinakip at ibinilanggo hanggang sa kinabukasan sapagkat noon ay gabi na. Ngunit marami sa mga nakarinig ang sumampalataya
at ang bilang nila ay mga 5,000. Nang sumunod na araw, nagtipon sa Jerusalem ang kanilang mga pinuno, ang matatanda at ang mga eskriba, at si Anas na pinakapunong pari, si Caiaphas, si Juan, si Alejandro, at ang buong angkan ng pinakapunong pari. Nang kanilang mailagay na ang mga bilanggo sa gitna nila, sila ay kanilang tinanong, sa anong kapangyarihan o sa anong pangalan ninyo ginawa ito? At si Pedro na puspos ng Espiritu Santo ay sumagot sa kanila, kayong mga pinuno ng bayan at matatanda, or mga elders, kung kami sa araw na ito ay sinisiyasat dahil sa kabutihang ginawa sa isang taong may kapansanan, na tinatanong kung paano napagaling ang taong ito, dapat malaman ninyong lahat at ng buong sambahayan ng Israel na nakatayo ang taong ito sa inyong harapan na walang sakit sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, na inyong ipinako sa krus at binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Itong si Jesus, ang bato na itinakwil ninyong mga tagapagtayo, ang siyang naging batong panulukan. Walang kaligtasan sa kanino paman, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao ng ating ikaliligtas. Maaari na po tayong maupo, pagpalain po ang pagbabasa ng banal na salita. And may it penetrate our hearts today. Some of you are aware na meron tayong tinatawag na Lordship Salvation Controversy. Kung kakilala niyo si John MacArthur, malamang narinig niyo na po ito in the late 20th century, mga 1980 siguro. Etong Lordship Salvation, sinasabi nila may dalawang vision, di ba? Whether kailangan ba natin tanggapin si Lord bilang Savior lang at pwede natin i-etsapwera ang being Lord. Kumbaga, kung tumanggap ako sa Lord, kasi may nag-share sa akin, tumanggap ako sa Lord, may kausap pala ako kanina tungkol dito. At sinabi ko, gusto ko Lord maging Savior, pero yung Lordship sa buhay ko, tsaka na yan. Gagawin ko muna yung mga gusto kong gawin. Ang tanong is, yung taong yun ba ay mapupunta sa langit at tunay ba siyang nagkaroon ng kaligtasan? Alam po natin, marami mga pastor at theologians ngayon ay tinuturo ito sa mga tao na pwede mo raw tanggapin or accept mo si Jesus. Savior muna. To follow ang Lord. Parang mga bayad sa camp. Diba? Parang ako hindi pa nakakabayad. To follow, It came in stages, parang ganun. Pero ito yung isang magandang paraan, di ba? Parang kung iniisip natin, pwede natin gawin paraan to, pero hindi natin ginagawa po sa GFC yan. Dahil alam po natin, ang paniniwala natin na ang salvation is by faith alone, although it is by faith alone, by grace alone, through Christ alone, for His glory alone. Faith does not come without anything. Hindi po ganun. Faith is never alone, kumbaga. Alam po natin that saving faith, yung kaligtasan, ay talagang sinasamahan ng kanyang best friend na si good works. Sinasamahan siya ng the Lordship of Jesus Christ. Na nangyayari ay nagiging obedient tayo, nakikinig tayo sa ating Panginoon, at nakikita natin ang bunga or ang fruit. Yung doctrine of free grace theology na sinasabi ng mga sa 17th century, sabi dito, ito yung isang tinatawag na antinomianism, which sees faith, yung ating pananampalataya, is, hindi daw po yun parehas ng isang desisyon to turn away from one's sin. Pwede daw, may faith ka, pero ayoko pang mag-turn away sa sin. Ang sinasabi po natin, hindi po pwede yun. Siyempre, kilala niyo si John Mac, di ba? John MacArthur, ang aking lolo. Joke lang. Lolo sa pananampalataya. Sobrang blessing siya sa atin kasi siya yung nagsasabing, hindi po pwede yun. Hindi pwedeng tanggapin mo lang ang ating Panginoon Jesus bilang tagapagligtas lamang, pero ayaw mo siyang gawing siya ang pinaka-may-ari ng inyong buhay. Naalala natin, di ba, yung kung binasa po natin yung the Gospel according to Jesus,
ay sinasabi dito, yung lagi niyang kinukote yung Luke chapter 9 verse 23. Kung ang sino man ay nagnais sumunod sa akin, sabi ni Jesus, tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasan ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Mga kapatid, ang kaligtasan po ay isang pagpapasakop sa pagkapanginoon ni Jesucristo. Hindi po ang kaligtasan ay isang ang kaligtasan ay isang pagpapasakop sa otoridad ni Kristo. Hindi po gusto natin gamitin lang si Kristo parang genie, Lord, kailangan mo akong isave. Tapos okay na. Hindi po pwede yun. I'm sure hindi po ganun ang sinasabi dito sa Luke chapter 4 verses 1 to 12. Nais ko kayong hamunin dun sa katotohanan na yun. Marahil baka itong napag-aralan nyo na sa Aklat ng Gawa, in chapter 4, may magandang isang verse dito, di ba? Salvation comes from no one else but from Christ. Ngunit gusto kong buksan pa yun at tignan po natin yung mga scriptures. Na konting playback lang, ano? Galing tayo sa Acts chapter 2 kung saan may isang napakatinding sermon na ginawa si Pedro na may kasamang mga signs and miracles. Di ba? Siguro 40 days after yun yung Pentecost After 40 days, naging yung nakita natin Acts chapter 1 and 2. Tapos siguro hindi natin alam kung ilang araw between Acts chapter 2 and chapter 3. Baka ilang araw din yun, baka isang linggo. Hindi tayo sigurado. Kung saan nakita natin yung patuloy nating sinasabing kwento ng the lame beggar ay nagkaroon ng healing. May sumunod kay Pedro pagkatapos noon, si Peter tsaka si John. Naalala niyo, sinabi niya, di ba? Silver and gold have I none. But what I have, I will give to you in the name of Jesus Christ. Stand up and walk. Hindi na pwede sabihin ng mga pastor mo ditong, silver and gold, I have none. Kasi ibang pastor dito may yaman. But what I give to you is the gospel, di ba? Pero nung nangyari po yun, ang daming sumunod kay Pedro. Kaya ginawa ni Pedro, pinagsamantalahan niya ang kanyang crowd na nakikinig, isang malaking crowd, at nakikinig kung ano sasabihin niya. Ganda ng opportunity ni Pedro noon to bring home the message of Jesus. Isang pilay, naging maayos ang kanyang paglalakad. Mula 40 years old, mula pagkabata hanggang 40 years old, biglang kaya na niyang tumalon at lumukso. So nagkagulo ang mga tao. At malapit na magdilim, at so ito yung ang ating konteksto. Ang unang bahagi po, ang ating topic sa unang bahagi is yung isang pagpapakita ng kapangyarihan or a demonstration of authority. At makikita niyo kung bakit. Sabi dito sa first verses 1 and 2, habang si Pedro at si Juan ay nagsasalita sa taong bayan, lumapit sa kanila ang mga tatlong klaseng tao to. Ang mga pari, ang pinuno sa templo, at ang mga Saduceo. Sabi dito, nagsasalita na sa mga taong bayan. Kumbaga, tapos na yung sermon ni Pedro, nagsasalita na si Pedro, si Juan at ang kanyang mga kasamahan. At nag-uusap-usap, biglang lumapit itong mga pari, pinuno ng templo or the temple guard at ang mga Saduceo. At ang ginagawa nitong mga ito ay pinigilan sila. Ngayon, sino mga sila? Yung mga pari, yung mga priests. Malamang mga powerful sila dun sa panahon ng Jerusalem, ng panahon ni Jesus sa Jerusalem. They were opposed to the Christians. Pangalawa, ang pinuno daw sa templo or sa English, the captain of the temple guard. Ito ay hindi siya isang Roman officer. Kung hindi, pag sinasabi dito, second in command siya sa buong Jerusalem. Ang pinaka-matibay at pinakasiga sa buong Jerusalem is the high priest. Dahil theocracy sila, wala naman silang presidente. So sa Jerusalem at that time in Israel, ang pinakamalupit na tao, ang pinakamay kapangyarihan ay ang high priest. Ang pangalawa, ayan, nandyan sa inyong mga talata, ay the captain of the temple guard o ang pinuno sa templo. So binabanggit ni Lucas to sa kanyang pagsusulat ay
importante. Kasi pinapakita niya kung sino yung mga unang uusig sa mga Kristiyano. At pangatlong sinasabi dito sa ating talata ay ang Sadducees o yung mga Sadduseo. Sila yung mga upper class at meron din silang kapangyarihan. Sila yung mga mayayaman. Sila yung may impluensya at gusto nilang makipag-isa sa Rome. Ngayon, anong ginawa nila? Tinigil nila yung meeting dahil sa dalawang bagay. Nakasulat dyan. Unang-una, nayayamot sila sapagkat nagtuturo ang mga apostol. Alam mo yung gano'n, nayayamot. Ano yung ganda na sa Tagalog? Nalubhang nayayamot. Dahil napupunta sa iba yung kapangyarihan eh. Ayaw nila, gusto nila sila lang eh. Maaaring naiinggit sila sa mga, ang atensyon ay napupunta dun sa ibang tao. Maaari rin nilang sinasabi, tinuturo nila, kami lang ang dapat niyong sundan. So pag may nagtuturo na iba, nayayamot sila. Pangalawa, ay ayaw nila ang pagtuturo ng buhay, nabubuhay muli, yung muling pagkabuhay sa mga patay. Tandaan natin, ayan yung mga Sadduseo. Sino ba ang mga Sadduseo? Sila po ay ang mga anti-resurrection. Sila ay ang mga kaaway natin. Tayo dito, mahal natin ang muling pagkabuhay ni Jesus. Kasi kapag nagkakaedad na po kayo, nandun na lang ang nagiging pag-asa natin. Tama po ba, mga matatanda dyan? Di ba? Ikaw. Kayo. Totoo eh. 57 years old na po ako at yung pag-asa ko hindi na mag-champion ng San Miguel. Pero kasama na rin yun. Napapatingin na po ako sa kabilang buhay. At mas nagiging exciting na po sa atin ang pahayag, ang revelation. Ang 1 Thessalonians chapter 5. Ang 1 Corinthians chapter 15, kung saan pinapakita kung ano mangyayari, ano meron po tayo sa kabilang buhay. Ilang beses binanggit ni Lord eh. Hindi naman pa pwedeng fake news yun eh. Unang-una, hindi isang beses lang binanggit eh. Paulit-ulit eh. Pangalawa, si Lord yun eh. So nandun po dapat ang ating pag-asa. Pag sinabing hope sa Bible, pag tinignan mo yung word hope, meron kayong yung mga telepono, di ba? Pag may, i-search nyo lahat ng hope, yung pag-asa, karamihan yan patungkol sa buhay na walang hanggan. Hindi yung hope na magkaroon ako ng mas magandang trabaho, na maayos yung ugali ng boss ko. May kasama na rin yun. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo kung nasaan na ang pag tumatanda kayo sa faith, naaawa ko sa mga Sadduseo, sa totoo lang. Na wala silang ganong pag-asa. Yung mga taong kagaya ng Sadduseo ngayon, na walang pag-asa ng buhay na walang hanggan. At sila yung nagsabi dito, sila ang may karapatan sa buong Israel at this point, sila yung mga siga sa Israel. At yun ang kanilang katuruan. Isipin mo, tayo at least ngayon meron tayong pagkakataon ipahayag na may buhay na walang hanggan. Pero tignan mo dito ang sinasabi tungkol ng mga Sadduseo. Puntahan na lang natin yung Mateo chapter 22, verse 23. Ito si Jesus ang kausap dito. Nang araw ding iyon, ay lumapit kay Jesus ang mga Sadduseo na nagsasabing walang pagkabuhay na muli. At kanilang tinatanong si Jesus. So parang alam natin, at least mga Sadducees, hindi nila gusto ang usapan ng resurrection. At yun ang kaaway ni Pedro at ni Juan. So verse 3 says, sila'y kanilang dinakip at ibinilanggo hanggat sa kinabukasan sapagkat noon ay gabi na. Verse 3 is the first persecution of the New Testament church, of the church. Wala naman Old Testament church. Of the church. Ito yung unang karanasan na pag-uusig sa mga Kristiyano. Hindi natin masasabing, uy, nakaka-relate kami. Kasi sino ba sa inyo nausig na? Konti pa lang, di ba? Kung hindi naman ganun yung konteksto natin eh.
Ang konteksto natin pinapahiya lang tayo, hindi po yung pag-uusig. Minsan tinatanong ko kung bakit. Hindi ba tayo ganun ka-bold? Wala ba tayong lakas para magkaroon ng pag-uusig? Minsan magalang na lahat ng tao. Alam mo, ang isang maging thankful kayo, ang gobyerno natin. Ang gobyerno natin, kahit gaano ka man kasama ito sa iniisip mo, sila ay nagpoprotekta sa atin mula sa pag-uusig. Marahil ay isang pwedeng pinahinang mensahe, hindi na tayo ganun katapang, minsan ganun. At hindi na nakakasakit yung mga sinasabi natin. But sa kasalukuyan, minsan ang nangyayari, naaawa na lang sila sa atin. Sa 2026, hindi na tayo inuusig. Ano, Kuya Peter? Ano bro? Naniniwala ka pa na may buhay na walang hanggan? Hindi ba't eternal rest ang ibig sabihin mawawala lang tayo sa existence? Hindi ba't lahat na lang pagkatapos mabuhay para ka lang aso, pusa, mawawala ka na lang? Hindi. Kasi naniniwala tayo hindi lang sa Biblia, sa mga pangako ni Jesus. Minsan iniisip natin na ang pag-uusig sa atin ay hindi ako sinama sa Viber group chat ng mga ka-office mate ko. Grabe, pag-uusig na sa akin yun. Hindi po Hindi tayo iniimbita sa stag party ng office mate natin. Buti na lang. Pero hindi po pag-uusig yun. Born against ang tawag sa akin. Ngayon? Hindi po pag-uusig yun. Yan ay mga little inconveniences that God uses to remind us that we are not of this world and our hope is ang pag-asa natin is in the resurrection, unlike the Sadducees. Kaya nga, sa ating konteksto today, wala po tayong pag-uusig by the grace and mercy of God. Hindi tayo nakaka-relate. Please, huwag kayong humanap ng pag-uusig. O, saan ba may pag-uusig dito? O, ikaw, Jesus is Lord, pare. Alam mo, may isang beses, nandun ako sa Shaw Boulevard corner, Kalentong. At napahinto ako. Hindi ko nakwento kanina to. Tapos may maingay na may karato lang ganun. Mga GAGO kayo. At meron siya hawak na at yun sinasabi niya talaga, mga kayo? Mga ulo po, mga siraulo. Hindi niyo ba alam? At yun, tas narinig, kausap ko sa cellphone yung asawa ko, sabi niya, ano yung nangyayari? Teka, gusto mo pakinggan? Sabi ko, binaba ko yung bintana. Mga GA, kayo. Sabi ko, anong ginagawa nun? Sabi ko, nagsishare ng gospel. Pero naghahanap siya ng pag-uusig sa maling paraan. Ang hirap na nga sabihin natin sa mga kasama natin, hindi naniniwala, uy, kailangan mo maniwala kay Jesus, siya'y nabuhay muli, siya'y pinatay, siya ang tanging pag-asa. Dadagdagan mo pa ng mga stumbling block sa harapan. Hindi na kailangan. Di ba? And just praise the Lord that we don't have persecution today. Sila inaresto na walang kinalaman. Pero maganda ang verse 4 dito. Pag tinignan natin yung verse 4, ngunit marami sa mga nakarinig ang sumampalataya at ang bilang nila ay mga 5,000. Kailangan natin, hindi natin sila tatawagin ng kung ano-ano, kailangan natin pa rin makapag-share ng magandang balita. Sabi dito, sa mga nakarinig. Sa mga nakarinig. Paano yung mga hindi nakarinig? Patay. Hindi sila nakarinig. Lalo na sa mga inyong street corner na meron tayong pagkakataon, mapag-share ng gospel, kailangan silang makarinig. Ngunit paano naman sila lalapit sa Panginoon kung hindi sila makakarinig?
Mahal na mahal kong Roma chapter 10 verse 14 kung sinasabi, ngunit paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinampalatayanan? Hirap na word. At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mag-share or mangangaral? Alam, may kwento ako kanina sa English Essence. Tama ba, Tiff? Thank you. Essence ang tawag ko kanina eh. May isang grupo sa Israel, ang tawag sa kanila ang mga Essence. Isang sekto na kasama nila na nakasabay ng panahon ni Jesus. Isang movement sila at distinct sila sa 1st century BC at saka 2 AD, kumbaga time of Christ. At mga konserbatibo sila, talagang gusto nila sumunod sa Torah, sa Old Testament. At sinusulat na nga ng mga sila Pliny, Roman historians, sila daw ay nakatira doon sa west side of the Dead Sea. Ang mga Essens, wala silang, Essenes. Thank you. Birthday girl, thank you. The Essenes, they possessed no money. They existed for generations. And that their priestly class was one of the 3 sects of the Jewish philosophies. Yung isa, Pharisees. Yung isa, Sadducees. Yung pangatlo, na hindi masyado natin nababasa sa Bible, yung Essenes. S-E-S-S-E-N-E. Sumikat sila. Bakit? Kasi sila ang may nadala ng recent discovery na ang tinatawag natin yung Dead Sea Scrolls. Alam ko, alam niyo yun. Nakakuha ng mga scrolls ng Isaiah na sobrang ganda pa ng kondisyon. At ngayon nandun sa, yung iba nasa Israel, yung iba nasa UK, nakadisplay doon. Yung Dead Sea Scrolls na yon is nagpapatibay ng ating pananampalataya. Kasi nakikita natin, yung binabasa natin sa Bible natin ngayon, kapag tinignan mo yung kung ano meron nun sa Dead Sea Scrolls, sa mga cave, parehas. Scholars believe that this group, etong Essenes, andun sila sa mga kuweba. They were not exposed to our Lord Jesus. They were not exposed to the Messiah. They live similarly to the Amish. Alam mo yung mga Amish, di ba? Kanya-kanya lang, sila-sila lang. Ayaw nila ng mga kotse, mga cellphone, mga ano. Ang sabi ni R.C. Sproul patungkol dito sa mga ito. And I quote R.C. Sproul, and while they were hiding down in their caves, the Messiah came and they missed Him. Sayang. For people have to hear to believe. Kaya nga pag binalikan mo yung verse 4, nung marami sa mga nakarinig, hindi lahat nakarinig. Dapat sa ating lugar, lahat makarinig. The Lord was building His church. Ang bilang ay 5,000. Ito yung ebidensya ng kapangyarihan. Sa mga salita ng mga gawa, chapter 2, verse 23, ang Jesus na ito, sabi dito sa 2:23, na ibinigay ayon sa tiyak na plano at kaalaman ng Diyos sa simula pa lamang ay inyong pinako sa krus at pinatay. Ngunit, siya'y binuhay ng Diyos. Dahil, ipapatatag niya ang kanyang pangako. Sabi ni Jesus, I will build my church. And the gates of Hades shall not overcome it. Sabi sa Gawa chapter 2 verse 47, ito yung mga pasakali ni Lucas eh. At idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. And the Lord added to their number day by day those who were being saved. Acts chapter 2 ito. Pagdating sa chapter 4, at ang bilang nila ay mga 5,000, naging 5,000 na. Last report natin sa Acts chapter 2, naging 3,000. Paano nila alam? Malamang nagpabautismo itong mga ito at nagbilang sila ngayon up to 5,000. Pero wala naman nagtatanong kay Lucas kung ilan sila eh. Tayo din naman dito, wala naman tayo masyadong, hindi naman tayo numbers based eh, di ba? Si Lucas hindi rin tinanong.
Hindi nga ito katulad ng, di ba, na-joke ko kanina, yung ABC ng mga pastor. Alam ng mga pastor to, A is attendance. B is kung may building ba kayo. C is magkano yung koleksyon. Yan ang mga tanungan pag nagka-usap-usap ang mga pastor. Siyempre, palakihan, attendance namin, mga 700 kami, brother. May building kami, maganda. Masyadong malamig ang aircon. Koleksyon namin, 1 million isang buwan. Diba? Saan ka pa? Hindi naman totoo dito yun. Dapat joke lang. Ayoko na, baka... Pero tinitiyak ni Lucas, sa kabila ng unang pag-uusig, na nangyayari sa salaysay na ito, na iniulat niya o isinulat niya ang 3,000 naging 5,000, bakit? Para ipakita kung sino ang may control, sino ang may kapangyarihan, sino ang namamahala, sino ang may authority and kapangyarihan upon the early church. Pero kuya, may pag-uusig na, nagsa-start na. Kailan ba nangyari sa Diyos sa paggawa? Kailan ba tumigil ang Diyos sa paggawa? Kahit may pag-uusig. Actually, kabaliktaran. Kapag may pag-uusig, minsan, dumarating ang banal na Espiritu para sakupin ang Kanya. Tayo lang naman heard. Kailangan, ang ano natin dapat makapagpakinig. Ang belief nanggagaling naman, bahagi na ng Diyos yun. Hindi naman kailangan makitungo ang Diyos sa anumang bagay upang itatag ang Kanyang kaharian. It is very easy, despite whatever start of persecution. Iniisip ng mundo na kaya nitong pigilan ang isang espiritual na kilusan sa pamamagitan ng pagbabanta, pagkabilanggo, minsan even kamatayan. Ngunit hindi nila matutupad ang gusto ng mundo kasi nagpangako ang ating Panginoon Jesus, I will build my church. At siya ang may kapangyarihan. Verse 5-7, isang peking kapangyarihan. Ito, akala nila sila ang may kapangyarihan. A counterfeit authority sa English. Nang sumunod na araw, nagtipon sa Jerusalem ang kanilang mga pinuno, ang matatanda at ang mga eskriba. No, naalala mo, kanina may 3 na tayong binilang, di ba? Idadagdag ko to. Mga pinuno, ang matatanda, at ang mga eskriba, sa verse 5. Verse 6, at si Anas, ang pinakapunong pari, si Caiaphas, si Juan, si Alejandro, at ang buong angkan ng pinakapunong pari. Nang kanilang mailagay ang mga bilanggo sa gitna nila, naka-half circle sila, parang may audience sila, tapos nandun sila sa gitna, ang sila Pedro, si Juan, at ang 40-year-old na lame beggar na nakatayo na. Ito ang ginawa nila. Tinanong, sa anong kapangyarihan o sa anong pangalan ninyong ginawa ito? Sabi dito sa start, di ba? O on the next day. Kung ibig sabihin, pagdamag sila magkakasama. Kung isasama natin ang 3 grupo sa Acts chapter 4 verse 1, sa binanggit nila, Sadducees, Pharisees, 11 ang kabuang bilang laban sa gawain ng Diyos. Sadya din ni Lucas yan. Kung idadagdag mo si Jewish high priest, si Anas, si Caiaphas, si John, si Alejandro, lahat yan. Sa pag-aakalang mayroon silang kontrol at kapangyarihan at otoridad sa mga lalaking ito, katulad ng paglilitis nila kay Jesus sa Sanhedrin, tinatanong nila itong mga mangingisdang taga-Galilea. Ngunit alam na nila ang sagot. Alam na nila eh. Hindi naman sila hindi nakikinig sa anong nangyayari. Siyempre, sila yung mga liderato, they're the theocracy. They know what was happening. Alam nila may new revolution happening. Alam nila what's going on. Alam nila ang dahilan.
50 days pa lang naman nakalipas na pinako nila sa krus si Jesus. Pinatay nila ang Mesiyas na kanilang tinatanggihan. Gusto lang nila, kailangan lang nila ng dahilan para usigin itong mga ito. Gusto lang nilang tapusin yung kilos nitong mga tagasunod ni Jesus na nagkakaroon na ng malakas na buwelo at sumisikat na itong kilos na to. Kasama na ang takot na mawala sila sa pwesto. So, lumalakas, ayaw nila mawala sa pwesto. Sa anong kapangyarihan o anong pangalan ninyong ginawa ito? Ayun yung tanong. Ang tanong ay isang bitag o isang trap. Dahil kung ano ang mga nagkaakusa sa mga apostol ay makapagpapaniwala sa kanila ang pagpapagaling ay sa ibang kapangyarihan maliban kay Jehovah. Parang yun ang gusto nilang i-prove. Maaari nilang sintensyahan ng kamatayan. Naghahanap lang sila ng labag sa lumang tipan. Sabi nga dito sa Deuteronomy, kung may lumitaw sa inyo ng isang propeta o isang mapanaginipin ng mga panaginip at bigyan kanya ng isang tanda, yun yung miracle na yun, o kababalaghan, at ang tanda o ang kababalaghan ay mangyari na kanyang sabihin sa iyo, sumunod tayo sa ibang mga Diyos na hindi mo kilala at ating paglingkuran siya, huwag mong pakikinggan ang mga salita ng propetang yun. Yun yung gustong makita ng itong Sadducees, mga Pharisees, itong Sanhedrin group. Verse 5, at ang propetang iyon o ang mapanaginiping iyon ay papatayin. Yan lang ang hinahanap. Kaya nga sabi nila, alam na naman nila kung ano yun eh. Alam na nila na kung ano nangyari kay Jesus. Alam na nila na padating na may isang grupo, may nagpagaling. Sige, tanungin natin. Kailangan lang nila ng kumpirmasyon. Kailangan lang nilang inotaryo ang sinasabi nitong mga to. At ang mga parehong hipokrito na nagpadala kay Jesus upang mamatay dahil gusto nilang pigilan ang kanyang mensahe, ay ginawa ito muli. Parang apoy na kumakalat at gusto nilang itong pigilan. Gusto ko lang paalala po sa atin lahat. Isang maluwalhating paalala kung sino't naman talaga ang namamahala. Lalo na pagdating sa mga bagay na espiritual. Maraming beses na nadarama natin na tayo, minsan nalulugi tayo, lugi tayo. Maraming beses nakikita natin na tayo ay mistreated, minamaltrato, hinuhusgahan ng hindi patas. Hindi naman kailangan sa korte talaga, di ba? Pero minsan, we get the raw end of the deal. Kadalasan, akala natin, binabaliwala lang tayo. Kadalasan, nalilimutan po tayo. Mga gawa natin sa trabaho, hindi pinaghahalagahan. Tandaan lang natin, isang magandang paalala na siya ang namamahala. Just think of the good things. Whatever is true, whatever is honorable, whatever is pure, whatever is just, think about these things, sabi sa Philippians chapter 4. And the peace of God, which surpasses understanding, guard your hearts and minds in Christ Jesus. Di ba? Parang, itong isang magandang paalala kung sino talaga ang ating may kapangyarihan. Siya ang Diyos na pwede natin dasalan. Siya yun, siya yung nakikinig. Akala nila, meron silang sila ang may kapangyarihan. Sa totoo lang, ang Diyos Ama ang may kapangyarihan. At ibinigay niya yung kapangyarihan na yun sa kanyang anak na si Jesus. Kaya pagpunta natin sa third part ng ating sermon at malapit naman tayo matapos, isang pahayag ng kapangyarihan ng Panginoon na manggagaling kay Pedro. Ang sabi ni Pedro dito, kayong mga pinuno na puspos pala ng Espiritu Santo ay sumagot sa kanila, kayong mga pinuno ng bayan at matatanda. Natanong ko sarili ko, bakit kaya binanggit ni Lucas yung banal na Espiritu dito? Di ba kaya ni Pedro magsalita na mag-isa? Kailangan ba niyang tulong? Siguro. Yung banal na Espiritu dito na napuspusan siya ni Pedro,
Yun din ba ang banal na espiritu na meron po tayo ngayon? O mas maganda ang version niya? Mas malakas ang makina? Parehas lang, mga kapatid. Baka may sumagot na mas malakas yung kay Pedro eh. Unang-una, yung banal na espiritu na kung meron si Pedro is the same God that we have today. Pangalawa, paalala ko lang po, ang banal na espiritu ay hindi isang puwersa, hindi isang bugso ng hangin, hindi isang biglaang pagsabog ng energy, hindi isang bagay na walang personalidad na lumilitaw lamang kapag tayo ay nagsasabi ng mga magic words, ang mga salitang pumupukaw ng damdamin o nagbibigay ng mas malalim na focus sa isang bagay. Hindi po iyon. Hindi ko nga magamit ang Holy Spirit pag tumitira ako ng 2 free throw para pumasok ang free throw ko. Hindi po ganun ang Holy Spirit. The Holy Spirit, kinanta po natin kanina, is God. 3 in 1. Now, the manifestation o ang mga nakikitang pangyayari ay epekto ng banal na Espiritu. Marahil ay maaari ba dito dahil ito ang mga panahon na itinatag ng Panginoon ng kanyang simbahan, kaya marahil most probably ang nangyayari dito is mas nakikita sa panahon na ito. At ginagamit niya ang kanyang mga apostol, sila Peter, sila John, upang patunayan ang kanyang mensahe. So grabe talaga ang work of God the Holy Spirit. In fact, yung mga tawag dito sa Acts, sa Aklat ng Gawa, sa English minsan tinatawag, the Acts of the Apostles through the Holy Spirit. At maganda naman, tama naman talaga natin tawagin na ganun yun. But puspos ng banal na Espiritu or but being filled with the Spirit, in short, means it is the language that Luke wanted to use. That God has, or to say that God has ordained these events to occur, and the response of Peter ay isang Spirit-led response. Tandaan natin, yung Holy Spirit na yan, ang God the Holy Spirit, siya ay laging magtuturo patungkol sa gawa ni Jesus. So being filled with the Holy Spirit, puspos ng banal na Espiritu, ay ibig sabihin po niyan that God the Holy Spirit is using you, if you're filled with the Holy Spirit, to point to Jesus, to point to God. Filled with the Holy Spirit usually points to Christ. Anong itsura nun? Ganito, kagaya ng babasahin natin, na sobrang tapang ng sagot ni Pedro at saka ni Juan. Sobrang tapang at wala silang kinakatakutan. Makikita din natin sa future yan, sa ibang mga talata sa Book of Acts. Di ba, yung kay Stephen, the proto-martyr, yung unang pinatay for the cause of Christianity, ganun ang itsura. What being filled with the Holy Spirit does not look like is what you see in TV, what you see in Reels, what you see na minsan hyper-faith shows will show false conversions and false healings and false, di ba, mga kunwari, may demonyo kunwari, ayoko na umarte dito, baka makuha pa ako sa YouTube. Ang init! Di ba? So biglang, Nisip ko nga kung hindi filled with the Spirit si Peter, baka mayabang to eh. I witnessed Jesus, kasama ko siya, best friend ko siya. I did His works. Repent nga kayo. Kayo talaga. Diba? Ganun. Iniisip ko lang naman to. Furthermore, itong filled with the Holy Spirit, pangako din pala ng ating Jesus, Panginoon Jesus. Binasa natin kanina, Lucas chapter 21, verses 12 to 15. Subalit bago mangyari ang lahat ng mga bagay na ito, ay pagbubuhatan nila kayo ng kanilang mga kamay at uusigin. Ito na yun, nangyayari na yun. Dadalhin kayo sa mga sinagoga, ito na yun. At mga bilangguan, ito na yun. At ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador dahil sa aking pangalan. Ito ay magiging pagkakataon upang kayo ay magpatotoo. Ito na yun. Ipasyan nyo sa inyong mga puso na huwag humanda na ipagtanggol ang sarili.
Bakit daw? Sapagkat bibigyan ko kayo ng salita at karunungan na hindi malalabanan o matututulan man ng lahat ng sumasalungat sa inyo. Ito na yun, pagpupuspos ng banal na Espiritu. Sila rin naman ang sumubok at humatol kay Kristo. Sila rin yung dapat katakutan. Kumbaga, iba sa atin, baka mapapahinto ka na lang eh. Mapapatahimik ka na lang. Ngunit puspos ng banal na Espiritu si Pedro, at anong ginawa niya? Hindi siya tumakbo. At sabi niya sa verse 9, ito yung kanyang salita. Kung kami sa araw na ito ay sinisiyasat dahil sa kabutihang ginawa sa isang taong may kapansanan na tinatanong kung paano nagpagaling ang taong ito. Ini-explain niya, di ba? Sabi niya, itong mabuting gawa kaya, are we on trial because we did a good deed? Kaya bak nyo kaming ikinulong dahil may isang 40 anyos na mula sa pagkabata hanggang sa ngayon ay hindi nakakalakad, napalakad namin. Yun ba ang rason? Tandaan natin sa mga unang talata, sinabi ni Pedro sa mga Hudyo, ito yung sinasabi niya, alam ko na kayo'y kumilos sa kamangmangan, ignorance, gaya ng ginawa rin ng inyong mga pinuno. Sa pagkataong ito, sinabi niya sa Sanhedrin, ipinako ninyo sa krus ang Nazareno na si Jesus. Siya'y binuhay ng Diyos mula sa mga patay at sa pamamagitan ng kanyang kalooban ang kapangyarihan ay ang dating pilay na ito'y nakatayong magaling. I'm sure natalakay na natin ito in the former sermons. Pero sinagot na naman ni Pedro in his own way. Pinatutunayan ng mensahe ng muling pagbubuhay ni Jesus ang lahat ng mahalaga for our Christianity. Pinatutunayan dito ni Jesus na si Jesus ay Diyos, na siya ang tagapagligtas, na ang kamatayan ay hindi ang katapusan ng sinuman, at na siya ang otoridad. At ang importanteng sinabi niya, at yun ang importanteng sinabi niya. At sabi ni Pedro dito, patuloy pa siya, hindi pa siya tapos eh. Kasi talagang ididiin niya ito sa mga Sanhedrin eh. Etong si Jesus, ang bato na itinakwil ninyong mga tagapagtayo, ang siyang naging batong panulukan. Dapat sana pinagtatanggol ni Pedro ang kanilang sarili. Ngunit ang totoo ay sila pa yung naging umatake sa mga leader ng Jerusalem. Imbis na depensa, sila ay naging opensa. Ipinangangaral pa rin ni Pedro ang ebanghelyo sa mga pinuno at ibinatay niya ang kanyang argumento sa isang kilalang teksto sa Lumang Tipan. Psalm chapter 118 verse 22. Alam ko, lagi niyo nababasa to, the rejected stone. Always read this but we don't understand, di ba? The stone that was rejected by you, the builders, but which became the chief cornerstone, ang batong itinakwil ng mga nagtayo ay naging panulok na bato. Pero dito, ginagawa ni Pedro, ginawa niyang personal. Kasi kapag binalikan mo yung verse 11, ang sinabi dito, ang bato na itinakwil ninyo. Ninyo. So, ina-accuse na niya. The builders, kayo, yung mga tagapagtayo, dapat tinayo nyo ng maayos. Kung hindi, pero ang nangyari, ni-reject nyo si Jesus, siya ang naging cornerstone. Siya yung naging panulok na bato. Siya yung naging foundation of the New Testament church. Siya yun. Kayo, itinakwil nyo si Jesus. Ang batong panulok or the cornerstone ay ang pundasyon kung saan itinatayo ng Diyos sa panahong ito ang simbahan. Dinagdag ni Pedro, kayo yun eh.
Kayo gumawa nun. Alam mo, maaaring inaasahan ni Pedro yung nakuha niyang response nung ginawa niya sa Acts chapter 2 verse 37. Di ba kausap din niya ang mga Hudyo doon? At sabi dito, ang mga Hudyo ay nasaktan sa puso. They were cut to the heart. At sinabi kay Pedro, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Gusto namin, nakita namin yung katotohanan na sinasabi niyo. Ano ang gagawin namin? Ngunit hindi po yun ang naging resulta. Minsan ganun ang resulta, minsan hindi. Habang magpapatuloy ang kwento, matutuklasan natin even next week kay Brother Carlo, na ito lamang ay ang unang pag-uusig na magpapatuloy sa buong aklat ng mga gawa. Persecution will fill the book of Acts. Last verse, makikita natin, he goes on the offensive at ipinapahayag niya ang pangalan, ang kapangyarihan ni Jesus. Sabi dito sa verse 12, walang kaligtasan sa kanino paman, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Alam mo, unang-unang naiisip ko dito yung verse, will dispel the thoughts of and denies universalism. Alam niyo po yung universalism? Yung sinasabi po na lahat, na hindi lang po ang paraan ay kay Jesus, pwede rin daw po kay Buddha, pwede rin daw sa ibang mga savior, pwede rin daw kay Allah, sa mga Muslim, sa mga kay Vishnu, kung ano ba, kung baka kay Abednego, baka, hindi ko alam eh. Maraming paraan. Sinasabi dito ng talata, chapter 4, verse 12, napakalinaw. Isa lang ang patungong kaligtasan. Totoo yan. Walang ibang pangalan. Alam mo, nung araw, nung nasa cinema pa tayo, iba sa atin magkakasama na. Nasa Cinema 10 pa tayo sa Festival Mall. Alam ko na may miss nyo na yung Festival Mall. Ako hindi. Joke lang. Pero nagpatawa ako nun, sabi ko, 2 paraan para sa kaligtasan. Sabi ko, yung una ay through Jesus Christ. Bakit meron isa pa ba? Sabi ko, yung pangalawa, maging perpekto ka mula nung pagkabata mo hanggang sa pagkamatay mo, wala kang kasalanan, check ka din, pwedeng ka rin pumuntang langit. May iba sa inyo na nainis sa akin, pero okay na, hindi ko na kayo babanggitin kung sino nainis. Sabi ko, hanggang ngayon, totoo naman yun eh. Ngunit kung sa inaakala nyo po, na hindi pa kayo nagkakasala, mula noon hanggang ngayon, ay hindi nyo na kailangan mag-church. Pero sa totoo lang, magsisi na kayo ngayon sa inaakala nyong perpekto kayo. Huwag na rin kayo sumama sa amin pag nagla-Lord Supper, kahit hindi mo kailangan ng reminder na may namatay para sa atin. Isang tabi mo na yung Lord Supper pag binigay sa inyo ng mga ushers, ay, hindi, okay ako. Wala pa ako, perfecto ako. At hindi naman kayong bibigyan kapag ganun. Pero sa totoo lang, iisa lang talaga ang paraan. Kay Kristo Jesus po lamang. Pero kapatid, parang napakakitid naman ang iniisip mo. Sobrang exclusive naman yan. Nakakasakit sa ibang mga religion, sa mga Indian, sa mga Chinese, sa mga Muslim, sa mga ano. Oo, exclusive talaga. Pero ito'y totoo din. Totoo ito. So nung tinanong, akala nga ng mga eskribo, akala ng mga otoridad na may pwede rin yung paraan nila, hindi eh. Yung Jewish, yung Judaism, hindi rin pwede yan ngayon. Kasi dumating na ang Mesiyas eh, na-miss nyo eh. Kaya ang Israel ngayon, estranged from God. Alam ko, iba sa atin gusto natin ng Israel, manalo yung Israel sa war, whatever. Right now, they are God's people, but they are estranged with their Lord. So, sinasabi ni Pedro dito, ang paraan ninyo na Judaism, hindi pa pwede. Hindi pa pwede. Anong kapangyarihan o anong pangalan ninyong ginagawa ito?
Sabi, tinatanong kay Pedro. So tinatanong nyo kami ng opisyal, isasagutin ko kay opisyal, ang kapangyarihang ito na maaring narinig nyo na at nakita nyo mismo nagpagaling sa lalaking ito ay nagmula sa Jesus, kay Jesus na taga Nazaret. Siya ay buhay, hindi niya sana naililigtas tong taong ito sa katabi namin kung patay na siya. Ang gawa na yon ay ginawa sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jesus. Pero teka, may iba pa pala. Ang taong iyon ay may otoridad at kapangyarihan iligtas ka kahit pinatay mo sila. Teka muna, isipin mo ngayon. Ang taong pinatay ninyo, siya lang ang may kapangyarihan iligtas kayo. Akala ba ng Pharisees at that time, yung mga Sadducees, akala ba nila ililigtas sila ng kanilang pagtawag sa kanilang Diyos na si Yahweh, na si Jehovah? Ang sinasabi ng talatang ito, hindi kayo maliligtas nun. Kahit na akala nilang si Yahweh o si Jehovah ang tinatawag nila. Dahil ang kanilang Diyos mismo, na si Yahweh, na si Jehovah, ang nagbigay sa taong ito ng otoridad na magligtas sa pamamagitan lang sa kapangyarihan ni Jesus. Sabi sa Juan chapter 5 verses 26 to 27, sapagkat kung paano ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili, ay pinagkalooban din niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. Itong verse 27, at siya'y binigyan niya ng kapangyarihan humatol sapagkat siya'y anak ng tao. Siya ang binigyan ng kapangyarihan. Wala nang iba. Walang kaligtasan sa kanino paman. Walang ibang kapangyarihan, walang ibang pangalan sa ilalim ng langit ang naibinigay sa mga tao para ikaliligtas nila. If I could paraphrase the first part of verse 12, walang kaligtasan sa kanino man. There is no salvation in no one else. Paki-flash ang verse 12, please. Ang gusto ko sabihin is there is no safety in anyone else. The only safety you can have is through Jesus Christ. In everything else, there is uncertainty and there's danger. Walang ibang pangalan, walang ibang kapangyarihan. Sa madaling salita, ang Diyos Ama ay nagbigay ng kapangyarihan, ng otoridad kay Jesus, isang tao. Iyon ay si Jesus Christ. Alam mo, even before time began, meron na tayong Holy Trinity. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Nung dumating si Jesus, He clothed Himself with humanity. And He never ever took it away anymore. So our God is a man. He is the God-man. Hindi yung sinuot lang niya ang Christianity, pagbalik niya sa right hand of the Father, itatanggalin niya ulit. Hindi. Today, Jesus is a man. Today, Jesus is God as He sits in the right hand of the Father. Don't ask me where He is or where that place is right now or if the people in the intermediate state have bodies or not. I don't know. Pero pag tinignan natin yung sinasabi sa atin, Christ put on His humanity and He continues to be a human until this day. Alam mo, nasasabik po ako sa pagkakataong minsan nakikita natin sa Bible, yung glory ni Jesus. Minsan tinatanggal ng Diyos yung veil o yung lambong pagkatawagin at ipinapakita ang kaluwalhatian ni Kristo noong narito pa siya sa lupa. Naalala niyo yung Transfiguration? At patapos na po tayo. Sabi dito sa verse 5 ng chapter 17 of Matthew, samantalang nagsalita pa siya, biglang
Thank you. While he was still speaking, behold, a bright cloud overshadowed them. Patapos na medyo nahirapan na ako. And a voice from the cloud said, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Makinig kayo sa Kanya." Yan yung kapangyarihan na sinasabi kong nasa Ama, ibinigay sa Anak na si Jesus. Makinig kayo sa Kanya. Therefore, listen to Him. Napakaganda po ng pahayag, chapter 1, verse 17 and 18. Nang siya'y aking makita. Hindi, chapter 1 ba to? Chapter 4, no? Ako'y parang patay na bumagsak sa kanyang paanan. Tama, chapter 1 nga. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinabing, sabi kay John to habang nagkakaroon siya ng pangitain, huwag kang matakot. Ako ang first and the last, o ang una ang huli. At ang nabubuhay. Ako'y namatay at tignan mo, ako'y nabubuhay magpakailan pa man. At nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. At kaya ang kaligtasan, ang uri ng alam namang Hudyo, na maaaring dumaan lamang sa isang Mesiyas or the promised Messiah King, na bahagyang naipakita sa pamamagitan ng pagliligtas ng pilay na pulubi, ay maaari lamang magmula sa kapangyarihan at sa pangalan na ipinagkaloob ng Diyos na kay Jesus. Ito ay dapat magmula kay Jesus ang kaligtasan. Siya lamang ang may susi ng kamatayan, siya lamang ang may susi ng buhay na walang hanggan. Kaya ang mga religious groups noon, sa harapan ni Pedro, ay dapat nagsisi. Magsisi sa ano? Magsisi na hindi nila kinilala ang kanyang kapangyarihan. Magsisi na mali pala sila sa kanila pag-aakala. Magsisi na pinatay nila ang Mesiyas. Ano ito sa atin? Para sa atin, ano ito? Ano ang katulad nito? Ganon din, mga kapatid. Magsisi po tayo na hindi natin kinikilala ang kapangyarihan. Hindi natin kinikilala ng tama ang wastong kapangyarihan ng Diyos, Anak, kay Kristo Jesus. Brethren, as I end, repentance is not only sorry I got mad at a crazy jeepney when I cut him back. Sorry I said bad things about my wife. Sorry I did not fulfill my duty as a husband. Sorry I said bad words. Sorry I lied. Sorry I disobeyed my parents. It is sorry I did not acknowledge your authority in my life, Savior and Lord. Patawarin mo ako, Panginoon, na hindi ko kinilala ang inyong kapangyarihan sa buhay ko. Hindi ka namin minsan nabibigyan ng karangalan, ng oras, pagsisikap, nararapat sa ating Panginoon. Gusto lang namin minsan tawagin kayong tagapagligtas ng aming Savior. Pero ayaw namin ikaw ang maging Panginoon ng aming buhay. Parang hindi yata pwede po yun. At linggo-linggo ay nabibigo tayo. Linggo-linggo kulang ang binibigay natin sa Kanya. Yan ang dapat natin laging pagsisihan. Lord, we cannot fulfill whatever you are. Just strengthen us. Because we never put you all the time as our Lord. Savior, check. All the time. Kailangan ka namin eh. How about Lord? That is what we repent of. Dapat natin siyang mahalin at parangalan, hindi lamang dahil sa kanyang ginawa, kundi dahil kung sino siya. Yan yung mga katotohanan na gusto kong tumagos sa ating mga puso. Matatapos po ako sa Mateo chapter 28 verse 18. Ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay niya sa akin.
Jesus, we crown you Lord of all. Ang ating calling or tungkulin ay mamuhay ng may pagpapasakop kay Kristo at pagtagumpayan ng mga pagsubok sa mundong ito habang nakatuon ang ating mga paningin sa ating Panginoon. Tayo po ay tumayo para sa ating huling awitin. Good shepherd of my soul, come dwell within me. Take all I am and more, your likeness in me. Before the cross of Christ, this is my sacrifice. A life laid down and ready to follow. Troubled find their peace in true surrender. The prisoners they're released from chains of anger. In springs of living grace, I find a resting place to rise refreshed and ready to follow. This narrow road with Christ before me, where thorns and thistles grow and cold near me. Though doubted and denied, He never leaves my side, but lifts my head and calls me to follow. Days are gone, my strength is failing. You carry me along through depths unveiling. Her struggles overcome, hence journey just begun, to search Christ's depths and never to follow. To search Christ's depths and ever to follow. Thank you, Brother Ronnie, Sister Tiffany. By the way, birthday ni Tiffany, mag-greet kayo mamaya. Kasama sa announcements ko yun, nakasulat, birthday, Tiffany, pianist. No Bible studies this week. Wala po tayong Tagalog Thursday, wala po tayong Women of Grace, wala po tayong youth. Dahil sana magkakasama tayo sa church camp. For church camp, for camp participants, please make sure to visit the registration table at the back for important reminders and updates regarding the camp. Para sa iba na hindi sasama, na sana sumama kayo, whether you're joining the camp or not, we encourage you to pray with us for good weather, the safety of all participants, and God's guidance and provision as we prepare for our church camp. May the Lord use this event for His glory and the encouragement of His people. We will have fun. Just please pray for us, yung mga hindi kasama. Yung mga kasama naman, see you there. This is the time that we can fellowship. You don't have to go stay with your small groups. Make it a point not to stay with your small groups. Okay? Kasi alam ko, nagiging na-flock together. Kaya wag muna tayong mga ka-small group ko. Iba muna. And
Yun, sige. Let's pray. Let's ask for God's blessing. Father, we thank you again for your word. Salamat po na nakikita po namin kung paano po kayo nagtatag ng inyong iglesia. Dalangin po namin na ipagpatuloy po namin yung pagpapahayag ng inyong salita na si Kristo ang tanging daan, na si Kristo is the only way, na Christ is the authority. And Father, we thank you that we have learned it. Lord God, would you just allow us just to share it as well? And we thank you, Father. Give us the opportunity to share the gospel. At bigyan niyo nga po kami ng tibay at lakas, Lord, to do so. Alam ko may mga gilid-gilid sa amin, mga street corner, hindi pa namin na nalilinis at nabibigyan ng ilaw at ang inyong pagpapahayag. Bigyan niyo nga kami po ng lakas. Sa mga nangangailangan po na pang financial, Lord, would you just provide for us? Sa mga nangangailangan po ng mga healing spiritually, Father, we come to you as well. We ask that you guard our hearts and we pray for our hearts na kami po ay mag-submit po sa inyong kapangyarihan. And may the Lord bless you and keep you, and may the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you, and may the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Have a blessed Sunday and happy birthday, Tiffany.